Muli, kami po pala ang inyong mga kaibigan, ang mga mangangaral at missionary ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watch, na sa hapong ito ay ibig po naming ipaglingkod ang pulong sa Ginoo. Kami po naniniwala na kapag ang salita ng Diyos ay namayani sa isang bayan, ang bayang niya ay pagpapalain ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya po sa hapong ito ay amin pong pansamantala naming hihiramin ang kakaunting oras ng inyong pakikinig upang ang pagpapala ng Diyos ay ating matanggap. Purihin ang Panginoon. Bakit? Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, na ang tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa pamamagitan din naman ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Bago po sa pagbubulay ng salita ng Panginoon, tayo muna po ay sandaling manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po sapagkat ang iyong mayamang kabutihan sa aming buhay ay aming nagiging karanasan. Salamat, Panginoon, sapagkat meron kang mga salita na nagbibigay ng kalakasan upang kami ay sumampalataya sa iyo. Pagpalain mo po, Ama naming Diyos, ang dakong ito ng magsaysay. Pagpalain mo ang aming mga kababayan na ngayon ay nagtitinda, ang aming mga kababayang tindero at tindera, maging ang aming mga kababayang namamasada ng kanilang mga sasakyan, ito man ay motor o ito man ay bus, inyo po silang pakaingatan. Sa mga panahong sila'y may sakit at may karamdaman, igawad mo, O Diyos, ang iyong dakilang kagalingan. Salamat po at kami ay sumasampalataya sa iyo na ikaw ang Panginoon na minsan pa'y gagawang makapangyarihan sa aming buhay. Salamat po, Ama, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Muli, isa pong mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Sa bahagi po ng pagbubulay ng salita ng Diyos, atin pong basahin yung sinasabi po dito sa aklat po ng Roma, 6 ang talata ay 17. Purihin ang Panginoon. Sa aklat po ng Roma 6, ang talata ay 17. Ganito ang sabi ng Biblia. Purihin ang Panginoon. Romans 6 verse 17. Datapat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Purihin ang Panginoon. Ang ating pagbubulayan sa hapong ito ay ang pagpapalaya ng Diyos sa kasalanan ng tao. Alam nyo, mga minamahal, kung meron mang isang mabigat na dalahin na buhat-buhat ng isang tao, hindi yung kanyang katawan, hindi yung kanyang sakit, o kung anuman malaking bukol na meron siya. Kung meron mang isang mabigat na dalahin ng isang tao, dilit iba ay ang kanyang kasalanan. Ang sabi nga ng Biblia, sa aklat nga po ng unang Korinto 12 ang talatay 1, na ang sabi ng salita ng Diyos na ang kasalanan ang nakapagpapabigat sa tao.
Kaya nga merong awit na o tukso, layuan mo ako. Diba? Kay rami ng winasak na tahanan. Kay rami ng matang pinaluha. Diba? Kay rami ng pusong sinira. Kaya ang kasalanan ay isa sa mga nagpapabigat sa tao. At kapag ang kasalanan ay lumaki ng lumaki, ang sabi ng salita ng Diyos, alipin ng kasalanan. Pag sinabi po nating alipin ng kasalanan, wala siyang kontrol upang ito ay kanyang sugpuin. Diba? Pag sinabing alipin, walang anumang kontrol. Ibig niyang gumawa ng mabuti, pero hindi niya magawa. Ayaw niyang gumawa ng masama, pero kanya namang ginagawa. Ang sabi dito sa aklat ng Roma, 7 ang talatay 19 hanggang 20. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Datapwat kung hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Kung meron mang isang nagpo-control sa tao para gumawa ng masama, dilit iba ang kasalanang tumitira sa kanya. Kaya kapag ang kasalanan ay lumaki ng lumaki sa iyong puso, hindi mo namamalayan, kontrolado ka na ng kasalanan. Kaya yung ibig mong mabuti, ibig mong maglingkod sa Diyos, ibig mong gumawa ng mabuti sa iyong kapwa, napipigilan ka. Ayaw mong gumawa ng masama, pero napipilitan ka. Bakit? Hindi na ikaw ang gumagawa nito, kundi yung kasalanang tumitira sa iyo. Yan mga minamahal ay isang mahalagang bagay na dapat nating malaman. Sapagkat ang ating panahon ngayon ay pasama ng pasama. Diba? Padami ng padami na ang mga gumagawa ng krimen. Pasimula pa lang sa mga bata hanggang sa pagtanda. Ang pagpatay sa panahon natin ngayon ay talagang parang karaniwan na lang. Kaya nga ang sabi sa unang Timoteo 3, ang talatay 1, na sa panahon, sa kawakasan ng huling araw, ang panahon ay totoong magiging mapanganib. Yan ang sabi sa banal na kasulatan, 2 Timothy 3 verse 1. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Kaya ang panahon natin ay tinatawag na panahong mapanganib. Bakit? Sapagkat ang mga tao ay naging alipin ng kasalanan. Diba? Meron ngang isang balita na mayroong isang lalaki na kumuha ng martilyo at pinukpok ang ulo ng isang sanggol. Hindi lang ito pinukpok, 45 beses pinukpok. 45 times. Nang tanungin siya ng reporter sa bilangguan, bakit mo ginawa ito? Ang sagot ng lalaki, hindi ko po alam. Ito ay kapahayagan lamang na kapag ang tao alipin ng kasalanan, wala siyang kontrol sa kanyang sarili. Ibig niyang takasan ang kanyang mga bisyo. Ibig niyang maging malaya sa lahat ng mga bagay na kanyang nakasanayan. Pero dahil alipin siya ng kasalanan, wala siyang kakayanan
upang ito ay kanyang mapigilan. Kumbaga parang hahabulin ka. Kahit ayaw mo na, hinahabol ka ng kasalanan para ito ay iyong gawin. Kaya yan ang sinasabi sa aklat ng Juan 4, ang talatay 24, na kapag ang tao'y gumagawa ng kasalanan, alipin siya ng kasalanan. Hindi natin malaman ang dahilan na hindi naman itinuturo sa ating paaralan ng paggawa ng masama. Hindi naman itinuturo ng ating mga magulang ang paggawa ng kasalanan. Pero bakit talamak sa ating panahon ang paggawa ng mali? Bakit? Sapagkat may kasalanang tumitira sa puso ng tao. At kahit anong gawin niya, kahit anong paligo ang kanyang gawin, kahit anong sabon man ang ikuskus niya sa kanyang katawan, ang dumi ng kasalanan kailan may hindi mawawala. Pero salamat sa Panginoon, bunga ng pangangaral ng salita ng Diyos, ang Diyos ay sagana sa pagpapatawad. Ang sabi sa aklat ng Isayas, 55 ang talata ay 6 hanggang 7. Ganito ang sabi ng banal na kasulatan. In Isaiah 55, verse 6 to 7, ganito ang sabi, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ang liko ang kanyang pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y mapagpatawad ng ating mga kasalanan. Purihin ang Panginoon. Kung meron mang isang magandang katangian ng Diyos, sagana ang Diyos sa pagpapatawad. Ano man ang ating pagkakasala, ano man ang ating mga pagkakamali, tayo man ay alipin ng kasalanan, ang Diyos handa tayong linisin. Kaya nga may pangangaral ng Ebanghelyo, may pangangaral ng salita ng Diyos upang ating maunawaan na hindi pa huli ang lahat. Purihin ang Panginoon na maaring nabuhay tayo sa maraming kalikuan, pero may Diyos na handang magbago ng ating mga puso. Ang sabi sa banal na kasulatan sa aklat ng Marcos 16, ang talatay 15 hanggang 16, magsihayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tinapal. Ang sumampalataya at mabautismuhan maliligtas, datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Mga minamahal, ibig ng Diyos na tayo maninis sa ating mga kasalanan. Ibig ng Panginoon na tayo ay maging malaya. Sapagkat ibig ng Diyos na maranasan natin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Purihin ang Panginoon. Unang Timoteo 2, ang talatay 4, na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kung meron mang isang napakasarap na bahagi ng buhay ng isang tao, ay yung siya'y nagkasala at siya'y pinatawad. Yung siya'y naging bilanggo, ngunit siya'y pinalaya. Kaya sa isang nakaranas na mabilanggo sa kulungan, ang pinakamasayang araw na karanasan niya sa kanyang buhay ay yung araw na kanyang narinig na bukas makakalaya ka na. Diba? Ang hirap mabuhay sa bilangguan. Ang hirap mabuhay na wala kang kalayaan sa iyong sarili.
Hindi mo magawa ang mga bagay na gusto mo sapagkat ikaw ay alipin. Pero ang pinakamasarap na araw sa iyong buhay ay ang marinig mo na ikaw ay makakalaya na. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon na tayo ay meron ng pag-asa na tayo ay makalaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Tayo ngayon ay mapapatawad sa lahat ng ating mga kalikuan. Purihin ang Panginoon. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, magsisi tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga kalikuan. Kaya nga nang may mangaral ang mga apostol, ang mga tao na nasaktan ng kanilang mga puso. Pansinin niyo po sa aklat ng Gawa 2, ang talatay 37 hanggang 38. Sa aklat po ng Gawa 2, verse 37 to 38, ganito ang sabi ng banal na kasulatan. Purihin ang Panginoon. Nang marinig nga nila ito'y nangasaktan ng kanilang mga puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang taong alipin ng kasalanan, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Pero nang may nangaral si Apostol Pedro, nagtanong ang mga tao, ano ang aming gagawin? Ano ang sagot ni Apostol Pedro? Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya mga minamahal, ang paglapit sa Diyos ay isang palatandaan ng ating pagpapakumbaba. Habang ikaw ay nagsisisi ng iyong mga kasalanan, habang ikaw ay nagpapasakop sa Diyos, ang Panginoon ay magkakaloob sa puso mo ng isang mabuting espiritu. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Purihin ang Diyos. Kaya minsan parang nakakapanibago na ang isang taong kilala mong napakagulo, na ang isang taong kilala mo na napakasama, nang makapakinig ng salita ng Diyos at sumampalataya at nagsisi, parang biglang nagbago ang lahat. Purihin ang Panginoon. Hindi siya nagawang baguhin ang bilangguan. Hindi siya nagawang baguhin ng mga rehabilitasyon. Hindi siya nagawang baguhin ng kanyang mga magulang. Pero nang subukan niyang pakinggan ang salita ng Diyos, sampalatayanan ng Panginoong Hesus, nabago ang kanyang puso. Alam niyo mga minamahal, merong isang pastor dito sa bandang Zamboanga na nangaral sa bus. Sa kanyang pangangaral, talagang ang lahat ay nakikinig sa kanya. At nang siya'y matapos na, merong isang lalaking naka-leather jacket na bag ang lumapit sa kanya at nagsabi, mabutit na una kang tumayo kaysa sa akin, sapagkat nang ikaw ay aking pinakinggan, narinig ko ang Panginoon. Narinig ko ang panawagan ng Diyos, sapagkat kung hindi ko nakita ang pag-asa mula sa Panginoon, maaring lahat tayo dito ay wala na. Yung lalaki pa lang yon na
na naglumapit sa kanya ay handang pasabugin ang bus. Meron siyang bag na ang laman ay mga bomba. Suicidal. Sapagkat yun ang kanilang paniniwala. Pero nang mapakinggan niya ang salita ng Diyos, nabago ang kanyang puso, nabago ang kanyang pag-iisip, nabago ang kanyang pananaw. Naging tagapaglingkod siya ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kung titignan natin, ang tao kapag narinig ang salita ng Panginoon at kanyang sampalatayanan, automatic may kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, 1 ang talata ay 16, na hindi ko ikinahihiya ang pangangaral ng Ebanghelyo, sapagkat siya'y kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya pala ang pangangaral ng salita ng Diyos, kapangyarihan pala ito ng Panginoon. Kumbaga, yung salita ng tao, minsan makapangyarihan yan, lalo na kapag ito ay nasa kataasan ng kanyang kalagayan. Pag sinabi ng hari, hindi mababalik. O pag sinabi ng presidente, mahalaga yan. Pag sinabi ng mga nasa katungkulan, yan ay batas. Pero pag ang Diyos ay nagsalita sa atong mga kasing-kasing, yan ay kapangyarihan sa ikababago ng ating damdamin. Purihin ang Panginoon, salamat sa Diyos, may pangangaral ng Ebanghelyo. Praise the Lord! May taong tumayo sa panig ng Diyos upang ipangaral ang salita ng ating Panginoon. May ilangang mga patotoo na meron ding isang misyonary na kumatok sa isang bahay. At nang siya'y pagbuksan, ay kanyang ipinangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. Ano ang sabi ng babae? Pastor, maraming salamat. Sapagkat kung hindi ka dumating, maaaring lahat kami ay nasawi na. Dahil sa malaking problema, ibig niyang lasunin ang kanyang mga anak at ang kanyang sarili. Pero salamat sa Diyos, mayroong kinasangkapan ng Panginoon na bunga ng pangangaral ng salita ng Diyos, makapangyarihang nakapagligtas sa kanila. Purihin ang Panginoon. Kaya mga minamahal, ito ang kapangyarihan ng Diyos, na ang kanyang salita ay may kapangyarihang makapagpalaya mula sa mga gawa ng kasalanan, mula sa pagkaalipin ng karamdaman, mula sa kapangyarihan ng dyablo. Salamat sa Panginoon. Ang sabi ng salita ng Panginoon, pinalaya tayo ng Diyos mula sa kasalanan. Ang sabi dito sa aklat ng Roma 6, ang talata 17, salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Purihin ang Panginoon. Nang sampalatayanan natin ang pangangaral ng Ebanghelyo, nagkaroon ng bagong pag-asa ang ating buhay. Salamat sa Diyos sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Maaring sa isang banda, kung titignan natin ang ating sarili, hindi man tayo karapat-dapat. Dahil sa ating maraming pagkakamali, dahil sa ating maraming pagkukulang, kung minsan ang lahat ng mga bagay ay isinisisi natin sa Diyos, yung ating mga kabiguan, yung ating mga nararanasang kahirapan, dahil sa wala na tayong masisi pa, at ayaw nating sisihin ang ating sarili, kung minsan isinisisi natin sa Diyos. Ganun pa man,
kailanman hindi tayo tiniis ng Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan na hindi niya ibig ng sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Purihin ang Panginoon, sampalatayanan natin ang pangangaral ng Ebanghelyo. Sampalatayanan natin na may Kristo na nabuhay na maguli upang tayo'y mabuhay sa ating mga kasalanan. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung ipinapahayag ng iyong puso na ang Panginoong Hesus ang siyang iyong tagapagligtas at magsisi ka at sumampalataya, maliligtas ka. Purihin ang Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, may pangangaral ng salita ng Diyos. Maaring ang ilan sa atin nagtataka, bakit kaya si pastor kung saan-saan na lang nangangaral? Hindi ba dapat sa simbahan lang dapat mangaral? Pero ang sabi ng banal na kasulatan, ipangangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tinapal. Kung saan naroroon ang mga tupa ng Diyos, kung saan naroroon ang mga tao ng Diyos, doon dapat nilang mapakinggan ang salita ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon, kaibigan. Sa panahon ito, kayo man ay may nararanasang di pangkaraniwang sitwasyon ng inyong buhay. Kayo man ay may mga pagsubok na pinagdaraanan. Kayo man ngayon ay nakararanas ng malubhang karamdaman. Alalahanin natin, handa tayong palayain ng Diyos sa lahat ng mga ito. Walang imposible sa Panginoon. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Lumapit ka lang sa Kanya. Kaya nga ang sabi sa aklat ng Mateo 11:28, ang sabi, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo ay aking pagpapahingahin. Purihin ang Panginoon. Sa mga sandaling ito, kayo man ngayon ay may mga prayer requests. Kayo man ngayon ay mayroong mga panalangin na ibig nating ipanalangin sa Panginoon. Hayaan niyo po na ang prayer na ito ay maging panalangin ng bawat isa sa inyo. Sapagkat habang tayo sumasampalataya, ang Diyos ay gagawang makapangyarihan sa lahat ng ating mga kahilingan. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po sa iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Kami po ay nananampalataya na Ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas. Walang mga bagay na kaya namin kung Ikaw ay wala sa amin. Ang aming dalangin, Panginoon, palagi mo kaming samahan, sapagkat sa aming sarili wala kaming magagawa. Pero habang Ikaw ay nag-iingat sa amin, ang kapayapaan at pagpapala ay aming magiging karanasan. Pagpalain mo, Ama, ang aming mga kababayan dito sa Magsaysay. Sila man ngayon ay may mga sakit. Sila man ngayon ay may mga karamdaman. Dalangin namin, pagalingin mo po sila, O Diyos. Sila man ngayon ay nakararanas ng mga pagsubok sa buhay. Mga suliranin at mga pagkakasalang hindi nila kayang tanggihan. Baguhin mo, Ama naming Diyos, ang kanilang mga puso. Bigyan mo sila ng pag-asa na Ikaw ang Diyos na makapangyarihang tutulong sa kanila. Pagpalain mo, Panginoon, ang bayang ito ng Magsaysay. At kami umaasa, Panginoon, na habang aming ipinapangaral ang iyong mga salita, sa lalong madaling panahon, kami po ay inyong pagpapalain. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po namin ipinagkakaloob ang lahat. Purihin ka sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus.
Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Muli, isa pong mapagpalang hapon sa ating lahat. Maayong hapon. Amin po kayong iniimbitahang manood ng amin pong programa sa TV, sa live TV, ang Oras ng Katotohanan. Pwede nyo rin pong i-search sa inyong mga cellphone, sa YouTube or sa Facebook, Oras ng Katotohanan, at inyo pong matutunghayan po ang aming mga inihandang programa, Handog sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Muli, kami nga po pala ang mga missionary at mga ngaral ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch, at nag-iiwan sa inyo na pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon.